Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Ariel Branzuela, Jake Jevalianar, Jeno Magalona, at Dionisio Lorenzo, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1806. Nakita ko, ganap na nauunawaan ni Harvey. Hindi nakakagulat na kinamumuhian ka ng iyong ama at ni Angelina at nais mong mabilis na ikasal. Lahat ito dahil sa mga shares na hawak mo. Ngunit kung iyon ang kaso, handa akong tulungan kang mabawi ang kontrol ng Walker Corporation. Bakit hindi niya ipagpapatuloy ang pagtulong kay Kate kung magagawa pa niya? Salamat. Naguguluhan si Kate. Alam niya na ito ay isang mataas na utos para kay Harvey na tulungan siyang mabawi ang kontrol ng kumpanya, ngunit tumanggo pa rin siya dahil ayaw niyang tanggihan ang kanyang alok. Nasa daan ang sasakyan papunta sa villa nang si Harvey ay tumunog ang telepono. Tumingin si Harvey sa telepono habang tila naguguluhan siya. Hazel. Ang dalawa ay hindi nakikipag-ugnay ng labis, kaya bakit niya tatawagan si Harvey sa sandaling ito? Inisip ni Harvey ang tungkol dito, pagkatapos ay nilagdaan si Kate upang ihinto ang kotse sa gilid ng kalsada at kinuha ang telepono. Hazel, ano ang mali? Ililibre mo ba ako sa tanghalian? Ang iniisip mo lang ay kumain. Sa kabilang panig ng telepono, si Hazel ay kumukulo sa galit. Ano ang mali sa iyo? Wala ka sa trabaho kahapon, at wala ka ngayon. Ano ang sinusubukan mong gawin? Alam mo ba ang mga bagay na ginawa ko para lang sa iyo na makapagtrabaho dito? Hindi mo ako nirerespeto sa pagiging tamad mo. Mahinahon na sumagot si Harvey, kung naaalala ko ng tama, hiniling ko na hindi ako papasok ng 3 araw. 3 araw na ba? Sa palagay mo ba talaga na mas mataas ka na ngayon? Sa palagay mo ba ay maaari ka lamang lumiban ng 3 araw dahil sinabi mo ito? Sumabog si Hazel sa galit. Akala mo talaga seryoso si Young Master Walker dahil lang sa sinabi niya. Alang-alang sa Diyos, ikaw ay isang bagong manggagawa. Maaari mo bang kahit papaano maglagay ng pagsisikap sa iyong trabaho? Kalmado si Harvey. Kaya't sinasabi mo na ang mga salita ni Young Master Walker ay parang mga utot lamang sa hangin. Harvey York, mas mahusay mong fretuhin ng mabuti si Young Master Walker. Sinubukan ni Hazel na pukawin si Harvey. Hindi mo ba alam na ang mga kontrata ay nakakatugon lamang sa mga regalo para sa iyo? Si Hailey at ang iba pa ay mga malalaking karakter. Sa palagay mo ba talagang madaling makuha ang mga kontrata? Pinirmahan lang ng dalawa ang kontrata dahil hiniling ni Master Walker kay Lady Walker na sabihin ang magagandang bagay tungkol sa iyo. Alam mong walang anuman, ngunit iniisip mo pa rin na ikaw ay isang hotshot. Hinahayaan ka ng Young Master Walker na makakuha ka ng isang paa sa kumpanya para lamang sa iyo upang magkaroon ng ilang pagganap upang ipakita, at sa palagay mo ginawa mo ang lahat sa iyong sarili. Mag-isip ka, Harvey. Ikaw ay isang mahirap na tanga. Anong uri ng dangal ang maaari mong makuha sa isang international metropolis tulad ng Mordor? Anong uri ng kapangyarihan ang maaari mong makamit dito? Mabuti at wala ka man lang pasasalamat sa Young Master Walker, ngunit narito ka na tinatawanan siya. Saan napunta ang iyong budi? Bum-ontong hininga si Harvey. Tila sigurado na malakas si Young Master Walker, na ginagawang kausapin lamang si Kate para sa kapakanan ng isang estranghero. Bakit hindi ko tanungin si Kate at tingnan kung mayroon talagang ganoong bagay? Si Kate ay nagmamaneho sa tabi mismo ni Harvey. Si Harvey ay lubos na kumbinsido matapos na ilipat ni Steven ang lahat ng sisihin sa kanya. Itigil ang pagbubuga ng walang kaparirikan at bumalik sa trabaho ngayon. Hindi mo kailangang magtanong, ngunit sasabihin ko rin sa aking ama ang tungkol dito. Kapag nangyari iyon, huwag mo akong sisihin sa pagsipa sa iyo sa aming tahanan. Si Harvey ay walang pagsasalita matapos marinig ang tungkol kay Kelly. Fine, pupunta ako ngayon upang magtrabaho. Sabihin mo sa kay Young Master Walker na walang hanggan akong nagpapasalamat. Binago ni Kate ang direksyon ng kotse mula sa upuan ng driver, pagkatapos ay tumingin kay Harvey habang puno ng pag-usisa.
Si Steven. Ano ang nangyayari? Nagkibit balikat si Harvey. Ang tiyuhin na alam ng aking pamilya ay tinanong ang kanyang anak na babae na hanapan ako ng trabaho sa Kaizen Group bilang isang sales upang magtrabaho. Ginamit ni Steven ang iyong sariling pangalan upang makahanap ako ng $100,000 na order. Dapat ba akong magpasalamat sa kanya at sa buong pamilya niya ngayon? Pinakawala ni Kate ang isang magaan na pagtawa. Harvey, dapat kang nagbibiro. Maaari kang magbigay ng higit sa 1.6 bilyon sa isang kapritsyo, ngunit magtatrabaho ka pa rin na binabayaran ng $100,000 bawat buwan. Wala nang ibang paraan, hindi iniisip ng aking mga matatanda na gumagawa ako ng matapat na gawain sa paraang nakikita nila. Bakit hindi mo ako tanungin na hayaan kang magtrabaho bilang isang mas mataas sa halip? Sigurado, maaari kang lumapit at maging mas mataas sa Walker Corporation. Ipapasok kita agad, ngunit dapat kong isisi sa iyo na magiging mahirap ito. Ngumiti si Kate at sinabi na nagbibiro. Ngumiti si Harvey nang hindi nagbibigay ng tugon. Hindi nagtagal ang Ferrari 488 ay dumating sa gusali ng Kaizen Group. Upang mapanatili ang pagkakakilanlan ni Harvey, hiniling pa niya kay Kate na iparada pa sa isang lugar kung sakaling mapansin siya ng mga tao. Hindi tumapak si Kate sa pedal nang makita niyang umalis si Harvey. Ang kanyang interes ay tumagas habang tinitingnan niya ang likuran ni Harvey. Ang buong makapangyarihang si Harvey ay tila kaakit-akit, ngunit gagawin niya ang mga tao sa paligid niya na iniisip na siya ay nasa ibang liga na hindi maabot. Ngunit nang si Harvey ay natitisod upang magtrabaho, parang regular na kapatid ang susunod na pintuan ang makikita sa kanya. Ang tingin ni Kate ay ganap na nasisilaw, hindi niya makita sa pamamagitan si Harvey. Alin ang aktwal na si Harvey? Nakakahiya na hindi niya alam, kapag sinubukan ng isang babae na tingnan ang totoong kulay ng isang lalaki, nahulog na siya ng malalim sa pag-ibig. Sa departamento ng negosyo ng Kaizen Group, sakto nang magpakita si Harvey, agad na hinatak siya ni Hazel sa silid ng pagpupulong. 12-dosenang mga tao ang natipon doon, bawat isa sa kanila ay may mabangis na mukha sa kanilang mga mukha. Umupo si Steven sa harap na upuan habang nag-play sa likuran niya ang isang video. Kinuha ni Hazel si Harvey upang umupo sa isang sulok. Ano? Ang bawat isa sa inyo ay ipinagmamalaki ang tungkol sa kung gaano kayo kalakas, na sinasabi na mahusay kayo sa pakikipagkaibigan at walang katapusang koneksyon. Ngunit ngayon na ang inyong buhay ay nakataya ngayon na hinihiling ko sa inyo na lahat na magpahiram ng ilang kapangyarihan dito. Hinawakan ni Steven ang kanyang mga ngipin at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita. Ngayon ang buwan ng deadline, $15 milyong lamang ito, bakit walang matapang na maningil lamang ng pera? Naguguluhan si Harvey. Ang Kaizen Group ay isa sa mga shareholders ng Mordus Longmen Branch. Ang isang kumpanya na tulad nito ay magkakaroon ng mga koneksyon mula sa gobyerno at mga tao ng underworld. Karaniwan sa pagsasalita, walang manggahas na maantala ang kanilang mga pagbabayad ng utang sa Kaizen Group. Ngunit matapos marinig ang mga sinabi ni Steven, may nangutang sa kanila ng $15 milyong. Hindi sinasadya ni Harvey na sumulyap kay Hazel at tinanong, sino ang may utang sa atin? Si Hazel ay walang pagsasalita, itinulak niya ang mga dokumento sa mesa kay Harvey. Kasabay nito, hindi siya nasiyahan kay Harvey. Dahil nagtatrabaho si Harvey para sa Kaizen Group, siya dapat ay ibigay ang lahat upang mapanatili ang kanyang posisyon dahil ito ay isang pagpapala sa kanya. Ngunit kung si Harvey ay magpapatuloy na tamad, siya ay masisibak sa Kaizen Group, ang kumpanya na ipinagmamalaki ang sarili sa trabaho sa overtime, maaga pa man. Kung ganoon ang kaso, hindi rin masisisi ni Harvey dito si Hazel. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kanyang sariling kasalanan dahil hindi siya naglagay ng anumang uri ng pagsisikap sa kanyang trabaho. Nang walang pangalawang pag-iisip, sumulyap si Hazel kay Harvey at naisip niya bilang isang tamad na tao hindi kailanman mabubuhay sa inaasahan ng mga tao sa buong buhay niya. Sa paningin ni Hazel,
agad na nabigo si Harvey na makuha ang kanyang pagkilala pagkatapos niyang makuha ito. Hindi rin maihahambing si Harvey kay Steven, hayaan ang nangungunang malaking bro sa listahan ni Hazel. Nagsimulang manalangin si Hazel sa sandaling iyon, inaasahan na hindi siya itutugma ng kanyang ama kay Harvey sa ibang oras. Ang isang magsasaka ay hindi makakasama sa isang prinsesa pagkatapos ng lahat. Hindi pinansin ni Harvey ang hitsura ni Hazel at binasa ang mga dokumento, hindi nagtagal na intindihan niya ang sitwasyon sa kabuuan nito. Humiling si Timothy ng isang kargamento ng mga gamit mula sa Kaizen Group bago at pumayag na bayaran ang pera sa loob ng isang buwan. Ngunit lumipas na ang isang buwan, ngunit hindi pa niya nabayaran ang pera. Kung ito ay kahit sino pa, lahat sila ay dapat na mag-cover kung ang pangalan ng kumpanya ay pinalaki. Ngunit naiiba si Timothy, siya mismo ang bayaw ni Benjamin. Sino sa kanila ang tamang pag-iisip na gumamit ng puwersa laban sa bayaw ng unang utos ng Mordo? Ano ang isang biro? Ligtas na sabihin na ito ay isang ordinaryong pangyayari lamang, ngunit ang taong nagdulot nito ay may isang pambihirang pagkakakilanlan, na ginagawang komplikado ang buong sitwasyon. Ang pulong na ito, ang pagpupulong na iyon. Nagpulong tayo sa buong umaga. Maaari bang magkaroon ng isang disenteng plano? Kung hindi natin mababawi ang pera, ang pagtatasa ng kumpanya sa taong ito ay lubos na maaapektuhan. Kapag nangyari iyon, ang lahat na nagsipag ng buong taon ay mapupunta para sa wala. Huwag isipin na makakuha ng libu-libong dolyar na halaga ng mga bonus. Kahit na matapos sabihin ni Steven ang isang bagay na tulad nito, walang nang ahas na magsalita. Klang, galit na itinapon ni Steven ang kanyang tasa ng kape sa lupa. Walang kahit sino sa inyo kahit na magkaroon ng lakas ng loob na subukan ang isang bagay. Sabihin niyo sa akin, ano pa ang magagawa niyo bukod sa pagkain at pagtulog? Nagkatinginan ang bawat isa pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. May isang tao na tahimik na sumagot, "Young Master Walker, hindi ito nais na gawin natin ang anumang bagay tungkol dito, wala tayong magagawa. Mas kilala mo kaysa sa amin ang tungkol sa pagkakakilanlan ng Young Master Phage. Narinig ko na may isang taong ganap na nabugbog niya kamakailan, at nakahiga na siya sa kanyang wheelchair tulad ng isang gulay. Walang paraan upang makipag-usap sa kanya kung pupunta tayo ngayon. Maliban sa pagkabugbog, ano pa ang magagawa natin kung pupunta tayo sa pakikipag-usap sa kanya ngayon? Kung ang sinuman sa atin ay mabugbog hanggang kamatayan, sino ang kukuha ng responsibilidad? Young Master Walker, hindi ito maraming pera na nawalan tayo. Walang punto na mapanganib ang aming buhay. Tama iyan. Kung pupunta tayo, baka hindi natin makita si Young Master Phage bago tayo mamatay. Iyon ang dahilan kung bakit sa palagay namin na dapat ikaw ang makikitungo dito. Maaari kang humiling kay Leader Walker o Lady Walker para dito. Tiyak na magbabayad si Young Master Phage sa mga malalaking karakter na ito mula sa itaas na bilog sa lipunan. Tama, tama. Young Master Walker, kailangan ka pa rin ng departamento ng negosyo na tawagan ang mga malalaking shot para sa amin. Ang pangkat ng mga tao ay nagsimulang magbigay ng mga mungkahi. Hindi sila makikialam kahit ano paman, at nais lamang nila na hawakan ni Steven ang sitwasyon. Hindi mapigilan ni Steven ngunit sinampal ang kanyang kamay sa mesa, pagkatapos ay malamig na bumularas, kayo ay mga bangkos ng marumi. Kung kailangan kong gawin ang lahat, ano ang punto ng pagpapanatili sa inyo lahat dito? Nag-aalala si Hazel. Hindi ito nais na gumawa ng anuman, Young Master Walker. Ang aming mga salita ay hindi gaanong mabigat, wala talaga tayong magagawa. Sige, sapat na ang pag-uusap. Hindi ako tumawag para sa isang pulong upang marinig ang lahat ng mga walang kaparirikan na pagbubuga. Pagkatapos ay nagbigay si Steven ng prangka na alok. Kung ang sinumang isa sa inyo na makakabalik ng pera, 10% nito ang pupunta sa bulsa ng taong iyon. 10% ng pagbabayad ay $1.5 milyong na kabuuan.
Ang grupo ng mga tao ay hindi mahuli ang kanilang mga paghinga matapos marinig ang halagang ito ng pera. Ang isang pulutong ng mga tao ay hindi maaaring gumawa ng maraming pera sa buong kanilang buhay. Ngunit ang problema ay kailangan nila ang lakas upang maibalik muna ang perang iyon. Kung hindi, kung gayon ang pera ay mananatiling isang panaginip lamang. Pupunta ako at sisingilan ang pera. Sakto kapag inilagay ng lahat ang kanilang mga kamay, tumayo si Harvey at mahinahon na sinabi, ngunit, mayroon akong dalawang kondisyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Bilang isa, maaari kong harapin ito sa aking sarili. Hindi ito problema, kaya hindi mo na kailangang maghanap para sa kay Leader Walker at Lady Walker. Bilang dalawa, kukuha ako ng 20% ng pagbabayad kung ibabalik ko ito. May deal ba tayo? Harvey, hihilingin niya ang pera, at nais niya ang 20% na commission. Lahat ay nanunuya kay Harvey matapos makita ang kanyang hindi kilalang ekspresyon. Ang batang ito marahil ay hindi alam kung sino ang kalaban niya. Sa palagay ba niya ang isang taong tulad ni Timothy ay bibigyan lamang ng respeto ang sinuman? Maaaring masipa lang siya sa mukha kung nalaman ni Timothy na ang isang taong hindi niya alam ay nakadungaw sa kanyang tahanan. Siyempre, hindi ito magagawa ni Timothy mula nang siya ay nasa wheelchair, ngunit marami siyang subordinate sa kanya. Nagyelo si Hazel matapos makita si Harvey na nakatayo ng ganyan. Siya ay hindi sinasadya na hinayla siya pagkatapos at bumulakas. Harvey, itigil ang gulo sa paligid. Hindi ito isang bagay na maaari mong ayusin. Maaari mo bang ihinto ang pagpapakita dito? Medyo nagyelo si Steven. Sinukat niya si Harvey, na hindi pa narito sa loob ng nakaraang 2 araw, nagtataka kung bakit hindi pa siya pinatay ni Denzel. Pagkatapos ng lahat, si Steven ay bahagya lamang sa loob ng itaas na bilog ng lipunan. Mahabang panahon bago pa niya malaman na pinatay na si Denzel. Sa sandaling ito, mausisa si Steven sa kay Harvey. Harvey, sigurado ka bang makakabalik ka ng pera? Kalmadong sumagot si Harvey, magagawa ko iyon sa isang tawag sa telepono. Fine. Dahil sigurado ka na makumplito mo ang gawain na madali, iiwan ko ito sa iyo. Kung mayroon ka talagang lakas upang maibalik ang pera, ibibigay ko sa iyo ang $3 milyong kaagad. Lahat ng tao ay narito ang aking saksi. At pangako ko sa iyo na hindi mo na kailangang magtrabaho ngayon pagkatapos ngayon, pupunta ka lang dito at kunin ang iyong sweldo bawat buwan. Nagpakita si Steven ng kakaibang hitsura sa kanyang mukha, dahil hindi pa pinapatay ni Denzel si Harvey, hindi niya iniisip na gamitin lamang si Timothy. Young Master Walker, nagbibiro lang siya. Paano siya maaaring magkaroon ng gayong kapangyarihan? Mangyaring huwag ibaba ang iyong sarili sa kanyang antas. Tumayo si Hazel at hinayla si Harvey. Umupo, Harvey. Alam mo ba kung sino ang kliyente? Hindi ito oras para magpakita ka dito. Kung talagang pupunta ka at maniningil ng pera pabalik, ang pagiging nabaluktot ay magiging hindi bababa sa iyong mga alalahanin. Walang sino man ang tatayo para sa iyo kahit na ikaw ay itapon sa impyerno. Medyo nababalisa si Hazel ngayon. Tumingin si Harvey kay Hazel habang medyo nalilito siya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako, tawag lang ito sa telepono. Sige, Harvey, dahil nasabi mo na, ipapalagay ko na tinatanggap mo ang gawain. Hindi rin bibigyan ni Steven si Hazel ng pagkakataon na makipag-usap at selyado na agad ang deal. Bibigyan kita ng 3 araw upang maibalik ang pera. Kung nakakuha ka ng pera, ang 20% ay sa iyo. Kung hindi mo ito makuha, hindi ka na makababalik. Kailangan mong magbayad ng 20% ng halagang iyon pati na rin para sa pag-aaksaya ng oras ng lahat dito. Sapat na sinabi ni Steven, pagkatapos ay sumulyap kay Hazel. Hindi mo kailangang sayangin ang iyong mga salita sa kanya, Hazel.
Ang mga kabataan na tulad niya ay dapat na magkakaproblema sa bawat sandali upang malaman ang kanilang sariling mga limitasyon. Walang magawa si Hazel na napapadyak ang kanyang paa. Alam niya na walang paraan si Harvey upang makakuha ng pera. Ang kanyang ama ay maaaring kahit na lumibot sa paghingi ng ibang tao para sa tulong sa huli, nang walang pangalawang pag-iisip, masamang nais ni Hazel na mabulabog si Harvey hanggang kamatayan. Hindi ko kailangan ng 3 araw upang makitungo sa isang maliit na bagay. Kailangan ko lang ng parehong oras tulad ng dati, 30 minuto. Kalmado na kinuha ni Harvey ang kanyang telepono. Kabanata 1810. Hindi mo na kailangan ng 3 araw. Isang magandang sales ang nagpalitan ng kanyang mga binti habang binibigyan si Harvey ng malabong ngiti. Sinabi mo na maaari mong ayusin ang problema sa isang solong tawag sa telepono tulad ng huling oras. Hinawakan ni Harvey ang kanyang screen ng telepono at sumagot, "Tama iyon, iyon lang ang kailangan ko." Naririnig ang mga salita habang naiinis na nakasisilaw sa kay Harvey. Ang bawat tao'y nakakuha ng salita mula sa mga pribadong channel na nagsasabi na si Harvey ay nakakuha ng pirma ni Haley dahil kay Steven. Ang plano ay ibigay kay Hazel ang ilang paggalang sa pamamagitan ng pagbibigay kay Harvey ng trabaho. Ngunit pagkatapos ay naisip ng clown na ito na ang lahat ay dahil sa kanyang ginagawa. Nakakatawa, sa sandaling ito, ang bawat solong tingin sa silid ng pagpupulong na si Harvey ay napuno ng labis na pagkasuklam. Ang iba pang mga babaeng kawani ay nakatingin sa kay Harvey ngayon. Mahirap lang siya. Sa palagay ba niya ay talagang malakas siya sa mordo? Kung hindi ito para kay Hazel, ano ang magagawa niya? Isang marumi, isang walang silbi na sako ng basura na tulad niya ay talagang iniisip na siya ay isang malaking pagkatao. Tiningnan ni Hazel si Harvey na parang ganap niyang sinira ang kanyang inaasahan. Sapat na, Harvey, tumigil sa gulo. Alam nating lahat ang nangyari noong nakaraang oras. Bakit ka pa nagpapanggap? Iniisip ka lang ng lahat bilang isang clown kung patuloy mong ginagawa ito. Naiintindihan mo ba ako? Mahinahon na sinabi ni Steven, dapat kang gumawa ng matapat na gawain bilang isang tao, Harvey. Aminin lamang kung hindi mo magagawa iyon, walang punto sa pagpilit sa mga bagay. Naturally, hindi naniniwala si Steven na maayos ni Harvey ang lahat sa pamamagitan lamang ng pagtawag kay Timothy. Kahit si Steven mismo ay maaaring hindi maayos ang problema kung tumawag siya, hayaan ang pagtawag ni Harvey. Pinindot ni Harvey ang isang numero na may hindi pagpapahayag na ekspresyon, nang kumonekta ang tawag, mahinahon na binigkas ni Harvey, "Timothy, pumunta sa Kaizen Group sa loob ng kalahating oras upang mabayaran ang iyong utang." Agad na naghang si Harvey ng telepono nang siya ay tapos na makipag-usap, hindi nagbibigay ng pagkakataon para sa taong nasa kabilang panig ng telepono na magsalita. Lahat ay tumawa pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng panlalait at pagkasuklam. Galit na galit si Hazel matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Talagang nabigo siya ni Harvey, ligtas na sabihin na siya ay lubos na nawalan ng pananampalataya sa kanya. Paano niya ito pinalabas? Magdurusa siya dahil lang sa gusto niya ng pagmamalaki ng labis. Nais niyang bayaran ni Timothy ang utang sa kalahating oras. Ano ang isang biro? Nang nais ni Steven at ng iba pa na iwanan ang pagpupulong sa labas ng panghahamak bago lumipas ang kalahating oras, biglang bumukas ang pintuan ng silid. Isang lalaki sa kanyang wheelchair ang itinulak. Nanginginig ang lahat matapos makita ang tanawin, lalo na natulala si Steven. Timothy Fage. Narito talaga siya. Paano ito posible? Si Timothy Fage, na nasasakop sa mga bendahe, ay talagang sumugod sa lahat ng paraan dito sa kanyang wheelchair sa loob ng kalahating oras. Ano ang bilis na ito? Ano ang tanawin na tinitingnan ko ngayon? Ito ba ay isang panaginip? Dapat ako ay nangangarap ngayon. Ang ilang mga kawani na kababaihan ay hindi sinasadya na sinampal ang kanilang sarili sa mukha, na nais na gumising mula sa kakilakilabot na panaginip na ito.
Mr. York, nandito na ako. Si Timothy ay lubos na magalang. Narito ako upang bayaran ang aking utang. Pumunta sa departamento ng pananalapi para doon, huwag mo akong abalahin muli sa mga maliliit na bagay. Sumulyap si Harvey kay Steven matapos ang kanyang pagsasalita at ngumiti. Young Master Walker, huwag kalimutan ang tungkol sa aking $3 milyong na bonus. Sa ilalim ng kakilakilabot na hitsura ng lahat, lumabas si Harvey sa silid ng pagpupulong. Agad na tumunog ang telepono ni Harvey nang maglakad siya palabas. Ginoong York, masama ito. Ang mga kalalakihan ni Larry ay nagdudulot ng isang malaking kaguluhan dito.